Buti na lang at medyo maganda-ganda na yung panahon ngayon. So again, what is up guys and good day sa vlog natin na to. Meron lang akong share sa inyo about sa panggilid ulit. Kasi dumarami na rin yung mga nagtatanong, tsaka dumarami na rin yung mga nagkakaroon ng ganitong issue sa kanilang mga panggilid. Honest opinion, hindi lang naman yun dito nangyayari sa ating Racing Adventure X150i. Nangyayari din yan kadalasan sa mga itanong brand ng scooter. Basta naka CVT, nagkakaroon ng tinatawag na dragging. Sa mga baguhan pa lang na nagmumotor o baguhan pa lang na gumagamit ng mga scooter, tinatawag na dragging ay yung minimal to severe vibration sa low RPM. So kapag medyo mabagal pa yung takbo, probably mga 0 to 20, nagbabibrate siya bago marangkada, yun yung tinatawag na dragging. Itong unang-unang common cause na sasabihin ko, commonly nangyayari sa mga bagong motor na low odo. Minsan, ang nagiging cause ng dragging na tinatawag, lalo nasa loob ka pa ng bracket na 3,000 to 5,000 kilometers mileage. Minsan, ang cost lang ng dragging na yan, severe man o minimal na vibration lang. Ang primary cause niyan ay yung maruming CVT. So, ayun na nga. Gaya nga sabi ko sa mga nakaraan kong vlog, 3,000 to 5,000 kilometers dapat nagche-check up or naglilinis ka ng iyong panggilid para maiwasan yung mga ganyan, tsaka ma-inspection din yung pwedeng maging possible cause ng pagkakaroon ng dragging. Sa loob ng mileage niya na 3,000 to 5,000 kilometers, kahit na wala ka na munang palitan, kahit na wala ka na munang kahit anong bilhin na pyesa, basta linisin lang at i-regrease yung mga dapat i-regrease, yung torque drive pin, yung torque drive bearings, yung collar ng pulley, yung bushing slot ng pulley, yung mga yan, pati yung mga ehe na pinagsasalpakan ng torque drive at saka ng pulley, kung saan mo sinasalpak yung mga panggilid natin, yung mga ehe na yun. Ito pala, generalized naman or majority naman ng mga motor, mapa brand new man or luma or low odo man siya, low mileage man siya or high mileage na mas kahit na mas malayo na yung natakbo niya, kapag lilinisin mo yung panggilid, mostly talaga nawawala yung dragging. Pero once na bumalik yan, ibig sabihin mayroon ng underlying concern yung panggilid na kailangan mo ng tutukan or kailangan mo ng palitan para hindi lumala yung issue. Buhay pa. Buhay pa yung pulley mo. Kaya sobrang ingay niya siguro. Oo sir, mag-iingay talaga to. Buti nga hindi nabasag sa loob to eh. Flyball, wasak, movie kayo. Mga poste basag oh. Nakatulog kaya ta? Kalas oh. Yan yung problema kasi. Nasira na yung ano, yung kulay na yun. Kaya hindi siya nag-ano. Wala na nga oh. Kailan to? Kailan pinilitan to sir? Siguro mga 3 to 4 months pa lang yan. Oh! Bago? Grabe naman yung ano nito. Ano nga ba yung mga possible solution? So mostly, possible solution kapag low odo pa
ang motor, minsan CVT cleaning is enough. Pero kung sakaling medyo mataas-taas na yung odo or kapag kalininis mo, biglang bumalik ulit, meron ka na mga papalitan na parts. Yun nga, kadalasan, flyball, slider piece, clutch lining, clutch spring, center spring, yung mga ganyan. Kaya dapat chinecheck muna bago siya papalitan para hindi masayang yung pyesa, at the same time hindi masyadong malaki yung gastos. Yung vlog na to, ginawa ko siya para sa mga nahihirapan maghanap ng solusyon sa kanilang mga dragging na mga motorcycle. Yung mga sila ng traffic, minsan sobrang vibrate ng motor, lalo pag may angkas, yumayanig yung mga paa. And specifically, ramdam na ramdam mo yan, yung vibration na yan dito sa handlebar. Sa handlebar kasi madalas makaramdaman yun eh. Kaya ayun, isa rin sa epekto ng dragging yung masakit sa katawan yung motor na i-drive mo kapag ka-dragging yung motor. Kasi nga, vibration ng vibrate, di ba? Kung hindi man medium vibration lang or light na vibration lang, kung severe yung vibration niya, mas lalong masakit sa katawan. Kasi yung mga buto natin o yung mga kamay natin nakakapit yan sa handlebar habang bumibiyahe, pumipiga ng throttle, umipit ng manibela. Kapag nagbabibrate yan, lalo sa traffic, kapag binibit-bit natin yung mga motor natin sa traffic, sobrang sakit sa katawan at sa kamay kapag nagda-dragging. So ayun, sana makatulong sa inyo to or nakatulong sa inyo tong vlog na to, mga dahilan at sa pwedeng maging solusyon sa dragging. So hindi yan 100% na kung ano yung sinabi ko, yun talaga. Yan lang yung mga factors na subok ko na pwede mo rin subukan sa'yo kung sakaling nagda-dragging na yung motor mo tapos wala kang maisip na paraan kung anong gagawin. Although marami naman nagbebenta ng mga anti-dragging set na mga clutch spring, center spring, flyball o kaya minsan lining and flyball, depende sa package nila kasi iba-iba din talaga yung setup ng mekaniko. So para sa akin ito lang yung masasuggest ko para malaman mo kung saan yung punot dulo ng dragging. Idaan mo muna sa linis. So pag nilinis mo na siya, doon mo na kasi makikita kung pit-pit na yung belt, doon mo nakikita kung sira na yung flyball, pasira na yung flyball, maluwag na ba yung slide piece, kung yung clutch lining nasa tamang kapit, kung yung mga bell may hukay na. Yung pa pala, isa pa, pag yung bell mo may hukay na, kadalasan kailangan talaga dyan i-groove na, groove bell na siya. Lalo kung gaya na sinabi ko kanina, makinis na, groove bell talaga ang solusyon. As of now, yung motor natin na ito na Rossi Adventure X150i 3,464 kaka 64 lang, 3,464 na yung odo, pero as of now wala pa rin siyang ka-dragging. So pero yun nga, gaya ng sinabi ko nung nakaraang vlog na nakita ako sa bell niya na pwedeng maging cause ng dragging in the future, aagapan na natin. So ito, siguro itong mga susunod na araw ipapag-reveal natin itong Rossi Adventure X150i. Although wala pa naman siyang problema sa takbo, wala pang kahit anong dragging, kahit na may ikot na yun or may hikay na yung nakita kong bell, wala pa siyang problema sa dragging. Aagapan na natin kasi baka mamaya yung lining naman ang sirain niya pagka nanggaganon, mas mahirap kasi pagka hindi na pantay yung kain ng lining, yun ang mas nakagastos. Just dito sa ating Rossi Adventure X150i mahal yung lining kasi pang Vespa, pero subok na yun sa tibay at tigas. Kaya ayun, sinure ko lang din itong vlog ito kasi ang dami na rin talaga nagda-dragging ng mga motor. Depende kasi talaga sa maggamit. Yung mga ibang Rossi Adventure X150i 1.5 pa lang ako ito ng mga Adventure X nila, nagkaka-dragging na. Pero sa akin wala, ayan diba? Smooth na smooth kahit 1,000 RPM, 3,000 RPM, walang ka-vibrate. I-wrap up natin i-recap ko sa inyo yung mga dahilan. So unang dahilan, maruming panggilid. Tapos pangalawang dahilan, flyball and slider piece. Pangatlong dahilan, belt. Yung pang-apat na dahilan, pwedeng nasa torque drive side, clutch lining, center spring, clutch spring, or mismong clutch bell. Yung pang-lima natin, clutch bell. At ang mga solusyon,
It's either maglilinis ka ng panggilid, total linis, re-grease yung mga axle at saka yung mga pin ng third drive, tsaka yung mga bearing, bushing ng ating mga pulley. Yan, lalagyan din natin ng mga grasa yan. So ayan, sa mga susunod na vlog, abangan na kayo sa mga susunod nating magiging mga vlogs pa or content natin dito sa motor na to, sa ating Rossi X 150i na mga upgrades or modification and conversion na gagawin natin dito sa motor na to, and mga tips na makakatulong gaya nito sa mga baguhan sa motor at sa mga naghahanap ng solusyon sa mga issue ng kanilang mga motor, hindi lang nitong Rossi Adventure X 150i kundi sa mga iba na rin mga scooters. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Reaching for a distant star.